Hallelujah. Kaya naman po ang lahat na tumayo. Sa pinagpalawan po, mga kapatid. Amen. Tayo po ay pinagpala. Amen. Mahina po. Tayo po ay pinagpala, pinaguran ng Diyos. Amen. 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 So, handa na po ba ang lahat na purihin ng Diyos sa pamamagitan ng pag-awit? Amen. Handa na po ba? Amen. Sabi po sa John 4:6, Jesus is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except Jesus Christ. Amen. Kung sa umaga ito, tayo po'y umawit, tayo po'y pumalakpak, tayo po'y sumayaw. Awitan po natin, arayan po natin ang awitin ng ating Diyos na buhay. Amen.
Ikaw lamang ang katotohanan. Ikaw ang buhay, Panginoon, na patuloy, Panginoon, na nagbibigay buhay sa amin, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat ang iyong mga anak ay pinagpalad, pinaburan mo, Panginoon. Anong pinagdadaanan namin, Panginoon? Alam namin, Panginoon, na dakilang ang biyaya mo na nasa amin, Panginoon. Amen? Sa mga ito, tayo po'y patuloy na umawit. Awitan po natin ang ating Panginoon Diyos na buhay.
Salamat, Panginoon. Tunay na ikaw ay namatay, Panginoon. Upang sa iyong kamatayan, Panginoon, kami muling mabuhay, Panginoon. Ang kamatayan, Panginoon, ay sinagdala ng buhay, Panginoon, buhay na pinagpalat, pinabulan, Panginoon. Buhay na masagana, buhay na pinagpalat, pinabulan, Panginoon. Buhay na kasiyasiyan, Panginoon. Salamat, Panginoon. Ikaw ang aming tagapagligtas, Panginoon. Tunay o Diyos, na wala na kami ibang masasabi ko. Salamat, Panginoon. Bulan ang salita, salamat, Panginoon. Kung ikaw'y pabutihan, Panginoon po ang ikaw'y sambahin, upang ikaw ay luwalhatiin, Panginoon, sapat na Panginoon, ang tinapos mong gawa doon sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sapagkat, Panginoon, dinakubok na yung Panginoon, sa dakong itong Panginoon, pag-uli, Panginoon, umawi, sumamba sa iyo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Kabutihan po, Panginoon, ay magpawalan hanggang, Panginoon. Salamat, Panginoon, that we are sa likod, Panginoon, we are blessed and highly favored by God in Christ, Panginoon. Salamat, kami malalakas, malusog, masigla, pinagpala. Kami pinaburan, Panginoon, pinagaling lahat ng sakit, Panginoon, pinatawad ang lahat ng aming mga kasalanan, Panginoon, past, present, and future sin, Panginoon, na dinayaran mo na ito sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. Salamat, Panginoon. Patuloy namin tinatamasa, nilalakaran, Panginoon, ang masagalang biyaya, Panginoon. Maraming salamat na makahuli mo, Panginoon. Sa iyo, Panginoon, mataas na mabuti, pagluwalhati, pagsamba, pagdakila. Salamat, Panginoon, sa lahat. In Jesus' name, Amen. Amen. Isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. Amen! Muli po mga kabiyaya, pwede ba masilayan ng inyong mga ngiti? How are you today? All is well! All is well, kailangan masaya, tama po ba? Yes! Ano man mga pinagdadaanan natin sa buhay, kailangan lang palaging masaya. Yes. Sabi ng Apostle Paul, rejoice in the Lord always. And again, I say, rejoice. Amen? Kasi na ito, nasa kulungan siya. Pero tayo ngayon, ang ganda ng posisyon natin, malamig. And before I forget, 52 days to go, and it's Christmas. So, ayan, mga pag-unang kumati sa inyo ng Merry Christmas. Merry Christmas! Parapakan natin ang ating Panginoon. Okay? Masaya na ba ang lahat? Amen! Amen. Pakibata rin yung mga katabi ng 2 thumbs up. You are celebrating. In Christ, we are blessed and highly favored by God in Christ. Okay. So today, we are going to continue our series. Napakaibigan po ng series na ito. Hanggang next week lang ito. So let's continue our series on God's daily manna. Enjoying God's daily direction. Let us pray. Our Father in heaven, we thank you so much for this wonderful day na kami, Panginoon, ay idinako mo sa iyong bahay-sambahan upang muli. Sama-sama kami magpuri, magsamba, magpasalamat, magluwalhati sa iyong dakilang pangalan. Lord, maraming salamat sa aking mga kapatid na idinako mo, Panginoon. Salamat po
Salamat ng maraming. Thank you so much, Lord, for you inhabit the praises of your people. Thank you that you are in the midst of us. Kaya naman, Panginoon, ano man ang aming sasabihin, ano man ang aming gagawin, ikaw lamang ang maitaas at aming dakilang pangalan, Panginoon. Lord, thank you so much. We commit this learning time to you. Only in the name of Jesus. And everybody would say, Amen, Amen, and Amen. Okay. Sabi ko nga, pagpili natin ito. You need to make sure not to miss God's daily direction every day. And you need to be sure not to miss God's daily manna. So, ang tanong nyo, what is manna? Manna in Hebrew word means, what is it? Parang sobrang hangin. Inilili pa na natin notes. So, manna in Hebrew means, what is it? Ano ito? Remember? Nung makita ng mga nakikita, sinabukasan, yung bagay na ito, anong tanong nila? Ano ito? What is it? So don't miss your daily manna. Don't miss your daily what is it, Lord. Seeking God's daily direction, seeking God's daily guidance, and trusting Him every step of the way in our everyday life. Amen? Araw-araw ng ating mga buhay, kailangan natin hanapin ang guidance, ang direksyon ng Diyos para sa atin. Amen? Amen. Proverbs 3:5-6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He shall what? Direct your paths. Yan po ang kanyang promise. Trusting the Lord with all your heart means that you do not live on your own understanding. Ibig sabihin, hindi ka nananangan sa iyong kakayahan, sa iyong kaalaman. And furthermore, trusting the Lord with all your heart means that you acknowledge Him in all your ways. Sa lahat ng ginagawa natin. At ano po ang promise? And He shall direct your paths. Kung nais natin ang gabay at ang patnubay ng Panginoon, kailangan una, pagtiwalaan natin ang Panginoon. Sino ba ang pinagtitiwalaan niya? Only the Lord. Sa lahat ng ating hakbangin ng buhay, araw-araw, lumalapit tayo sa Panginoon at kinukuha natin ang pang-araw-araw na mana. What is it, Lord? Pag-isip sa umaga, sasabihin mo, what is it, Lord? Ano ba ang meron ka para sa akin sa araw na ito? And look at the promise of the Lord to those who trust Him. Isaiah 42:16, pakibasa po. Nag-almusal po ba kayo? Take 2, pakibasa po. Along a familiar path I will guide them. I will turn the darkness into light before them and make the rough places smooth. These are the things I will do. I will not forsake them. Amen. Ito ang mga bagay na gagawin ng Panginoon sa atin. Kailangan lang natin magtiwala sa Panginoon. Kailangan natin hanapin ang Kanyang mukha.
tuwing umaga, araw-araw sa bahagi ng ating buhay. Ibig sabihin, seeking God's guidance and direction of the Lord's manna. So, kailangan natin ito araw-araw na hanapin. What is it for me today, Lord, that you want me to do? In the Lord's Prayer, the Lord Jesus teaches us how to pray. And He said, give us this day our daily bread. Daily, tandaan niyo po, daily. Hindi po monthly, hindi po weekly, but daily. Araw-araw. Natatandaan niyo po ba yung istorya ng nakaraang linggo na araw-araw kailangan nilang bumangon ng maaga ang mga Israelita. Kailangan bumangon ng maaga. Huwag tanghali. Huwag tanghali. Kailangan nilang bumangon ng maaga, nabanggit ko yan sa Exodus 16:13 to 21 and 31. At anong gagawin nila? Bakit sila gigising ng maaga? Babaglayan nila at aantayin nila ang pagbagsak ng hamog. The dew from heaven, ito ang magiging tinapay. Amen? The dew coming from heaven, pag tumama na po yan sa mga dahon at sa mga bato, ito ay matutuyo at ito ay magiging flakes. Kaya ang tawag po dyan, sky flakes. Kumakain ba kayo ng sky flakes? Yes. Kami dati dun sa Naga, ang ginagamit namin ng komunyon, sky flakes. Nililikitan yan. Yan ang ipinamimigay. Kaya kung matatandaan nyo, minsan pag tayo nakulangan dito, ang ipinamimigay ito, sky flakes. Amen? Bakit? Galing sa sky, bumagsak sa lupa, natuyo, at ito'y manipis na parang yelo, kaya po sky flakes. Sino po ang nagbigay ng tawag na sky flakes? Ang mga Israelita. Hindi po ang Diyos ang nagbigay ng pangalan. So, ang sabi nila, what is it? Ano ito? At tinawag nila ito, mana. Sabihin nyo nga po, mana. 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 Alam niyo ba, ito yung pagkain, kung gaano kabuti ang Diyos sa mga Israelita ng panahon, wala silang makain. Ano ang binigay ng Diyos? Mana. Ano ito? Ang sabi ng mga Israelita. Sa atin ngayon, ano po ba ang mana? What is it? Ito po yung araw-araw na ilalapit na sa Panginoon at sinasabi natin, ano ito? Lord, anong mayroon ka na sa akin sa araw na ito? Amen? Pag ikaw po pag gumising sa umaga, nagmimilay-milay ka at tinatanong mo ang Diyos, Lord, ano ang para sa akin sa araw na ito? Ano ang mayroon ka para sa akin sa araw na ito? Our daily manna is our daily direction from the Lord saying, Lord, what is it for today? What is it that you have for me for today? Guide me, lead me every step of the way. Amen? You cannot live with yesterday's manna. You need a fresh direction today. This is your daily grace. Natatandaan niyo pa rin po ba yung istorya? Yung mga pasaway na Hebreo na nagtabi ng mana para sa susunod na araw, ano po ang nangyari? Natatandaan niyo po ba? Ano po ba ang nangyari? Nabulok? Napanis? Inuod ba? Yes. Kasi nabulok. Ibig sabihin, hindi ka pwedeng mabuhay sa patnubay
at gabay ng kahapon. Kailangan kang mabuhay sa bago at sariwang patnubay para sa araw na ito at sa araw-araw ng iyong buhay. So ang tanong, are you living with your today's manna or yesterday's manna? Ano pong sagot? Amen. We are living on our today's manna. Are you actively getting your daily manna? Or are you in an autopilot to do things like you always did? Sinasabi mo ba na, ay, pinagdaanan ko na yan. Ginawa ko na yan. Yun na yung nakasanayan ko. I've been there. I've done this. Maraming kaming pagsubok na hinarap. Amen? Nakasanayan ka na. Katulad din ito. Ganito ang nangyari at ito ang aming ginawa. At ito ang gagawin namin kasi pinagdaanan na namin ito. Kaya ito rin ang gagawin namin. Ano po ang problema dyan mga kapatid sa ganyan thinking? May problema po dyan. Because if you always do what you always did, you will always get what you always done. Amen po ba? Amen. Yun pa rin. The problem with that is that what may have worked yesterday may not work today. Amen? Marami pong mga kwento sa Biblia that God would do things differently. Amen? Mga bagay, mga kwento sa Biblia na sa mga sitwasyon, parehong sitwasyon, iba-iba po ang ginagawa ng Diyos. Sapagkat hindi natin pwede ikaw ng Diyos at sabihin, ito ang paraan. Ito lang ang paraan at gagawin ito ng Diyos. Ganun po ba ang Diyos? There is no such thing as there is only one way. Yes, Jesus is the only way. Pero pagdating sa mga bagay-bagay na pinagdadaanan natin, maraming paraan at iba-ibang paraan ang ginagawa ng Diyos. There are a lot of ways that God would do things that will honor Him, that would give Him praises, and to bless His people. Natatandaan niyo po ba yung contrast na nangyari po sa Exodus 17:16? Ano pong ginawa ni Moses? Strike the rock. Nangyari po sa Numbers 20 verse 8, ano pong ginawa ni Moses? Speak to the rock. Parehas po na pangyayari, parehas na mga tao, parehas na problema. Ang problema, walang tubig. Parehas na leader, parehas na disyerto, parehas na bato. Gusto ko kong tandaan niyo yung bato. Pero magkaiba ang paraan ng pagkuha ng tubig. Amen? Mula sa bato, ang sabi sa Exodus 17:16, strike the rock. Ang sabi naman sa Numbers 20 verse 8, speak to the rock. Ito po, at gusto ko pong tandaan na ito maigi. Striking the rock and speaking to the rock. The theology of striking and speaking to the rock is more significant than the application of it. Bakit po? Bakit po? Sa 1 Corinthians 10:4, tinutukoy po ng rock, no other than Jesus Christ. Amen. Si Yesu Cristo ang bato. Kaya yan, kung sa Old Testament na yan, strike the rock and speak to the rock, yan po ay anino ng Panginoong Kristo sa Old Testament. Tandaan niyo po, hindi niyo
sasabihin na iintindihan ko na ang Biblia kung sa bawat pahina ng Biblia hindi niyo nakikita si Kristo. Amen? From the New Testament, from the Old Testament to the New Testament, wala pong ibang bida dyan. Amen? Only Jesus Christ. Sabi sa Hebreo, ang mga bagay na nangyari ay anino lamang ng Panginoong Jesucristo na darating, kailan siya dumating, nakita siya sa bagong tipan. Amen? Pero nandoon na si Kristo. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Sa Book of Genesis pa lang, nandoon na si Jesucristo. Amen? Kaya kailangan natin makita si Jesucristo sa bawat pahina ng Biblia, striking the rock and speaking to the rock. Amen? So, si Jesucristo po ang rock. Bakit po? Si Jesucristo ang pundasyon ng ating pananampalataya. Si Jesucristo ang cornerstone na naglalapit ng mga mananampalataya. At si Jesucristo ang bato na ating tinitiligan. Amen. Only Jesus, seeing only Jesus, Jesus Christ, and nothing more, nothing less, nothing else. Kaya ang kaya mga kapatid, kailangan natin mag-isip, baka naman, hanggang ngayon, pinapalot mo pa ang bato. Sino pa po ba dito nagpapalo ng bato na dapat sana'y kinakausap mo na lang? Amen? Maraming tao ngayon na nagbuhay sa lumang tipan, sa lumang kasunduan, at sa lumang pamamaraan. Nakalimutan po nila na hindi tayo na bahagi ng lumang kasunduan. Sino po ba dito ang sa lumang kasunduan pa? At pinapalo pa ang bato. Tayo po ay nasa bago ng kasunduan. Amen? At sa bagong kasunduan, hindi na po hinahampas ang bato. Kinakausap na lang sapagkat si Kristo ang ating dakilang saserdote. Amen? Na ibinigay niya na lahat ng ating pangangailangan. Nagpuno ng ating mga pangangailangan. Can you say amen? Amen. Tandaan po natin, you don't need to strike the rock for the second time. All you need to do is stick to the rock. Natatandaan niyo po ba ang kwento sa 2 Samuel 5:19? So David inquired of the Lord answered him, go, attack the Philistines. Ikwento po ito last week, na nung malaman ng mga Pilisteo na si David na ang nag-ahari sa Israel, pupunta sila at sila ay aatakihin. Pero po, paglipas ng ilang buwan, parehas po ng mga kaaway, pero naging iba ang tugon ng Panginoon. So David inquired of the Lord answered him, go, attack the Philistines. Attack the Philistines. Pero sa verse 23, kaunting panahon lamang, David inquired of the Lord and he answered, do not attack them straight on. Amen? Magkaiba po, magkaparehong kaaway, pero magkaiba ang tugon ng Panginoon. Philistines, ang kanilang kaaway. Straight on, ibig sabihin, may mga pagkakataon na iba ang tugon ng Panginoon at ang ginagawa niya sa ating mga buhay. Say warrior, David. Say enemy, Philistines. Say valley of Rephaim. But two different
strategies why we say so. Bakit? Ang malaking tanong, bakit? Do not assume that God will always do things in a similar way. God likes to do new things in a new way. Amen. Bakit? To give Him glory, to give Him praises, and to bless His people. Amen. Kaya tayo namamangha sa kadakilaan, sa kabutihan ng Panginoon. Amen? Today's message is the danger of not getting God's direction. Meron pong malaking banta at panganib. Pag hindi po natin kinuha ang direksyon ng Panginoon sa ating mga buhay, sa iba't ibang bahagi, sa iba't ibang tagpo ng ating mga buhay. Anong mga tagpo ito? Tagpo ng pag-aasawa, tagpo ng pagpapamilya, tagpo ng paghahanap buhay, maging tagpo sa kung gusto natin tumira at mangibang bayan. Amen po ba? Iba't ibang tagpo ng ating mga buhay. O mga lugar, o paggawa ng anumang mga bagay. Sasabihin natin, ganito ang ginawa ng aking kapatid. Ito ang ginawa sa sitwasyon ito ng aking mga magulang. Ito ang ginawa ng aking kaibigan. Nagtagumpay naman sila. Siguro naman, magtatagumpay rin ako. Nangongopya. May ganun ba? Ito nga. Ganito rin yung sitwasyon na kinaharap ng aking kaibigan. Ito yung ginawa niya. Gagawin ko rin. Baka naman magtagumpay rin ako. Natatandaan niyo po ba ang kasabihan ng matandang Tagalog? Ang kay Juan ay kay Juan at ang kay Pedro ay kay Pedro. Kaya po ibig sabihin, hindi pwedeng photocopy. Hindi po kung mas naging maganda ang resulta, ang naging resulta ng nangyari sa iyong kaibigan, gayon din ang mangyayari sa iyo. Halimbawa, yung kaibigan mo, nag-asawa na hindi mananampalataya. Okay naman. Kasi baka naman maging Kristiyano din siya. Amen? Baka naman. Pero tandaan po natin, struggle yan. Struggle yan. Amen po ba? Okay lang na hindi po sabay kayo naging mananampalataya at lumago. Pero dahil naging labi, wala na namang ibang nagkakagusto sa akin. Okay na, naging Kristiyano naman. Meron po yan struggle. At meron consequence. May pagdadaanan ka talaga. And the road will not be smooth. Amen po ba? Amen po ba? Palampakan po muna natin ang ating Panginoon. Napaka-harsh naman ito ng Torah. I'm sorry, but this is the Word of God. Amen? Marami pang mga bagay na pwede natin ibigay dito, pero hindi na natin papagitin. Bakit? Sapagkat ang kay Juan ay kay Juan at ang kay Pedro ay kay Pedro. Ikaw ay si Juan, hindi ka si Pedro. Sabi mo sa katabi mo, hindi ikaw si Pedro. Kagulo ng Pilipinas. So, hindi ka si Pedro. Amen? Aaminin ko po sa inyo para sabihin nyo, hindi naman ako harsh. Nung nagkasama kami ni Brother Dan,
hindi rin naman siya Kristiyano. Amen? Hindi rin naman siya Kristiyano eh. Pero, nagdala po sa panalangin. Amen? Hindi ako kumontra sa lahat ng kanyang sinabi. Basta ang hiling ko lang sa kanya, susunod ako sa tatay ko at ikakasal tayo sa simbahan namin. Sumunod siya. Kasi ang sabi ko sa kanya, take it or leave it. So, he cannot leave me. Amen? In fact, 2 beses kami ikinasal. December 28, tandaan niyo, sa West. Dahil hindi niya na talaga ako maiwan, ikinasal ulit kami June 3 sa simbahan namin. And after that, ang sabi ko sa kanya, ikaw na ang magpangka sa buhay natin. Bigyan niya na ng 2 anak sa ibang church. Pero matagalan na panahon, more than 20 years mga kapatid nawalay ako sa church. College pa naman ako nawalay ako sa church. Pero kung talagang anak ka ng Diyos, hindi ka niya bibitawan. Lahat ng pagsubok, lahat ng hirap, dinaanan ko po. At sa aming pag-aasawa, hindi po naging smooth sailing. Pero ang pinakamaganda, sumasama ako sa kanya magsimba, hindi ako minsan kumontra. Giver pa nga ako sa church ng Santo Niño. Binobroadcast pa ang pangalan namin. Kasi nagbibigay. Dito, hindi natin binobroadcast. Amen po ba? Amen. Pero the time comes, ang sabi ko kay Lord, nung humarap kami sa malaking pagsubok, ang sabi ko, Lord, kinakalabit mo na ba ako? Ito na ba, Lord? Pinababalik mo na ba ako? And the rest is history. And today, nandito kami. Amen? So, hindi na si Pedro, ikaw ay si Juan. Amen? So, hindi pwedeng photocopy. Kukopya na ba ako? Gusto niya na more than 20 years na struggle na kung pwede naman na nandiyan na ang warning. So, hindi. Diba? So, hindi. Hindi natin gagawin yan. We need to seek the guidance, maging sa ating mga hanap buhay. Lahat tayo, kailangan natin ng guide. Amen. Lahat tayo kailangan ng guidance of the Lord para sa kabuuan, maging sa ating bansa, kailangan ng guidance sapagkat hindi na bumubuti ang kalalagayan ng ating bansa. Only and only if the leaders of this country will seek the face of the Lord, hindi mangyayari itong kaguluhan na ito. But the truth is, hindi na papaiging ang mundo. Amen. Sabi ni Jesus, habang dumidilim ang gabi, padilim ang padilim, dadating ang bukang liwayway. At ano yung bukang liwayway? The Lord Jesus is coming. Amen? Amen? At hindi pa po ito ang sinasabing dabiguan. Huwag kayo matakot sa dabiguan. Bago mangyari yan, we will be raptured. Amen? So, then si David, dito na tayo. Isang kwento lang po ito. Pag-pray nyo dyan na hindi ako masyadong ganahan, baka alam nyo na. Dahil si David ay maging hari ng Israel, ang pinakamalaking religious project na kanya pong ginawa ay ano? Ibalik ang Ark of the Covenant pabalik sa Jerusalem. Ipapakita ko sa inyo ang istorya sa mga versikulo at ito ang pag-uusapan natin ngayon. Amen? So, magsisimula pa lang tayo. David conferred
with each of his officers, the commanders of thousands and commanders of hundreds, he then said to the whole assembly of Israel, "If it seems good to you, and if it is the will of the Lord our God, let us send word far and wide to the rest of our brothers throughout the territories of Israel, and also to the priests and Levites who are with them in their towns and pasture lands, to come and join us." Nagpulong po sila, yung mga leaders, at nagpasabi sa mga pinuno at mga mamamayan, kasama ang mga Levita at mga saserdote, na sila ay sumama, sila ay maging bahagi ng proyekto, ang project, dalhin ang Ark of the Covenant pabalik sa Jerusalem, sapagkat ito ay napabayaan sa panahon ng paghahari ni Hari Saul. Let us bring the Ark of our God back to us, for we neglect of it during the reign of Saul. So, the first religious project of King David is to bring back the Ark of the Covenant back to Jerusalem. Verse 4. The whole assembly agreed to do this because it seemed right to all the people. In short, the project was unanimously approved by the people, by the members. Wala pong pumunta. Lahat sumang-ayon. The project bring back the Ark of the Covenant back to Jerusalem. So let's jump to verse 7. They moved the Ark of God from Abinadab's house on a new cart with Uzzah and Ahio guiding it. Verse 8. David and all the Israelites were celebrating with all their might before God, with songs and with harps, lyres, tambourines, cymbals, and trumpets. In short, merong selebrasyon, may awitan, may kantahan, may tugtugan, may sayawan. Samantalang ang arko ng tipan ay isinakay sa kariton at hinila ng hinila na baka. Gusto ko po yung tandaan nyo, isinakay sa kariton at hinila ng baka. Mahalaga po yun. Verse 9. When they came to the threshing floor of Kidon, Uzzah reached out his hand to steady the ark because the oxen stumbled. Nung sila ay nasa pahagitan ng Kidon, natapilok po ang baka. Tumagilid ang kahon at iniunat ni Uzzah ang kanyang kamay para alalayan ang kahon. Ano po ang nangyari? Verse 10. The Lord's anger burned against Uzzah, and he struck him down because he had put his hand on the ark, so he died there before God. Nakawagan po ni Uzzah ang arko, siya po'y namatay. Sa ating pong limitadong kaisipan, hindi natin ito kagyat na nauunawaan. Tama po ba? Sasabihin natin, iniunat ka ni Uzzah para hindi maulog ang arko. Bakit siya namatay? Ang kailangan, ang dapat po sana pagdiriwang niya, masayang pagdiriwang, ay nauwi sa pagluluksa. Ang nangilan saya ay nauwi sa kalungkutan.
First Chronicles po yan. Ngayon, titignan natin sa 2 Samuel because sa 2 Samuel, this records the same story. So, bibigyan natin ng idea bakit si Uza ay namatay. 2 Samuel 6:7. The Lord's anger burned against Uza because of his irreverent act. Therefore, God struck him down and he died there beside the ark of God. Ang walang paggalang na paggawa o pagkilos, ang paghawak sa arko ay itinuring ko irreverent act. Sapagkat wala pong pinapahintulutan humawak ng arko because the ark represents the very presence of God. Gusto ko pong tandaan niyo, sa Old Testament, pag sinabing Ark of the Covenant, it represents the very presence of God. Kaya walang pinahihintulutan humawak o dumadikit na lang dito. Kaya naman, God struck him down and he died there beside the ark of God. Marami pong mga opinyon, nagkagulo. Maraming opinyon, maraming mga salitaan, maraming mga bulungan, at maraming mga kwento. Lumabas ang mga marites. Bakit? Bakit nangyari ito? Sa mag-tweet, sa paghahari po ni David, na balot po na kontrobersiya. Naging kontrobersya ang paghahari ni David. Bakit? Maganda ang intensyon, ibalik ang arko back to Jerusalem. Pero bakit yung selebrasyon na uwi sa kalungkutan, na uwi sa pagkamatay ni Uza? So balik tayo sa 1 Chronicles. Then David was angry because the Lord's wrath had broken out against Uza, and to this day that place is called Perez Uza. Verse 12. David was afraid of God that day and asked, "How can I ever bring the ark of God to me?" Bringing back the ark is the desire of the heart of King David. Yan po talagang nasa puso niya. Kung kaya nung una siya na iluulog bilang hari ng Israel, yan po ang gusto niyang mangyari. Tandaan natin, si David ang tinuturoan a man after God's own heart. Yan po ba? Perfecto po ba si David? No. Inagaw niya na si Bathsheba sa asawa nito. At ipinapatay pa. Tama po ba? Pero ang nakita ng Diyos, ang puso ni David. Amen. God doesn't look at the outside. He looks at the heart. Amen. Amen. That's why in this church, we promote no condemnation. Amen. Because God doesn't condemn. Amen. Yun po ang desire ni Haring David. Nung siya po'y mag-assume ng posisyon bilang hari ng Israel, gusto niyang ibalik ang Ark of the Covenant sa kanyang bayan, Israel. Bayan Jerusalem, the capital city of Israel. Dapat narito ang Ark. Pero dahil sa pangyayari, nalungkot, nagalit, at pagkahalong damdamin, at ang tanong niya, paano ko madadala ang arko sa aking bayan?
very hard. Tinanong ni David, paano, ano ang gagawin ko? Verse 13. He did not take the ark to be with him in the city of David. Instead, he took it to the house of Obed-Edom the Gittite. So sa pangyayari ngayon, hindi po nadala ang Ark of the Covenant sa Jerusalem. Instead, dinala ko ito sa bahay ni Obed-Edom the Gittite. The project failed miserably. Hindi po nasaksin yung proyekto, nabigo po ang pagdiriwang, nawala ang pistahan, kantahan, sayawan ay nauwi sa luksa at sa kamatayan ni Usa. At nung namatay si Usa, everybody was in shock. Ano ito? Ano ito? Bakit nangyari ito? Tingnan po ba? So, nalungkot sila. Nagkaroon ng kontrobersiya at mas lalong nalungkot si Haring David sapagkat ito ang desire ng kanyang puso. The ark of God remained with the family of Obed-Edom in his house for 3 months, ilang buwan, nalagay sa bahay ni Edom. And the Lord blessed his household and everything he had. Strangely, nakakapanghilalas. Bakit? The ark represents the very presence of God. At nang ito po ay pansamantalang ilaga at itago sa bahay ni Obed-Edom, ang kanyang buong pamilya ay pinagpala ng Panginoon. Pakibasa niyo last part, and the Lord. And the Lord blessed his household and everything he had. And the Lord blessed his household and everything he had. Walang sakit, walang kahirapan, walang problema. Puro pagpapala ang kanilang naranasan. Ang kanilang langis po ay umaapaw. Ang kanilang palabigasan ay umaapaw. Ang biyaya at pagpapala ay umaapaw. Overflowing, abundant blessing ang naranasan po ni Obed-Edom. The ark represents the very blessing and the very favor and the very presence of God. At ang desire ni David, dapat itong madala sa kanila sa Jerusalem sapagkat ito ay magdadala ng pagpapala sa buong bansa, pero po ito ay nagdala ng pagpapala sa iisang pamilya lang, sa pamilya ni Obed-Edom. Amen? Dahil hindi po nila naipasok ang arko. Napakahalaga po ang presensya ng Panginoon. Hindi po ito basta-basta kahon, ito po ay kahon na nagre-represent ng presensya ng Diyos. Kung nasa ang presensya ng Diyos, naroon po ang pagpapala at pabor. Kung kaya naman, pag sila ay pumunta sa gera, dinadala nila yung Ark of the Covenant. In fact, nilalagay nila ito sa unahan. Amen? And dyan ang mga warriors, pero ang Ark of the Covenant goes before them. Ibig sabihin, the presence of the Lord goes before them. Kaya nga po, gusto ni David na maibalik ang Ark sa Jerusalem sapagkat alam niya na narito ang pagpapala at pabor ng Diyos. Tayo po, sa bagong kasunduan, kapag tayo po ay nakaranas na ng kapamanatang muli, ang presensya ng Panginoon ay nasa atin. Amen? Tumatama na po sa atin. You become the new habitation of God, the Father, the Son, and the Holy Spirit resides inside us. You become the temple of the Holy Spirit. You become the new
habitation of God. Amen? So, nasa atin na po ang presensya ng Panginoon. Kaya nakakasiguro tayo ng pagpapala at pagpapala ng Panginoon ay nasa atin na. Amen? Hindi na po tayo magkukumaho. We do not seek the blessing. The blessing is already inside us. You become the powerhouse. You're a powerhouse. The Father, the Son, and the Holy Spirit resides in you. So, hindi na po natin hinahanap, hindi na natin hinahabol ang pagpapala, nasa atin na ang presensya ng Diyos. Kaya nga po, sabi sa Biblia, I will bless you in the city, I will bless you in the field, kahit saan ka pumunta. Basta kasama mo ang presensya ng Diyos, pagpapalain ka. Amen. Kaya hindi po tayo nag-disagree sa pangingibang-bayan. Kasi kahit saan ka pumunta, kasama mo ang presensya ng Diyos, magtatagumpay ka. Amen? Amen. Amen. Palapagay po natin. Bakit? Kahit anong gawin mo, you become the new habitation of God. The biggest question was, what has happened? What went wrong? Anong nangyari? Gustong malaman ni David anong problema, bakit hindi tayo nagtatagumpay. Amen? Sa proyekto na ating dapat nagagawin ang ibalik ang arko ng tipan sa Jerusalem. Kanya pong inalam. So, siyempre, pag meron kang hindi alam, kailangan mo tama. Wala na yata ako. First Chronicles 13. Oh, yeah. First Chronicles 15:13. It was because you, the Levites, did not bring it up the first time that the Lord our God broke out in anger against us. Pakibasa po ang muling bahagi. Did not inquire of him about our doing in the prescribed way. We did not inquire of him about how to do it in the prescribed way. So, nakita natin, merong tamang paglaan ng pagdadala ng ako ng tipan. At yan po ang kanyang napag-alaman. We did not inquire of him about how to do it in the prescribed way. Hindi natin tinanong ang Panginoon, hindi natin hinanap ang kanyang gaway, hindi natin hinanap ang kanyang patnubay. We miss the manna. What is it, Lord? Tandaan po natin, bago po nangyari ang mga bagay na ito, alam ni David, hanapin ang patnubay ng Panginoon. Nang harapin niya ang mga Pilisteo sa 1 Chronicles 15:13, he asked of the Lord. He inquired of the Lord, and the Lord spoke to him. The second time he faced the Philistine, he inquired of the Lord. Magkaibang sagot sa parehong inquiry. But this time, he failed to inquire of the Lord. This time, sa paglipat ng Arko ng Covenant, wala tayong nabasa na nag-inquire si David sa Panginoon. Ang nakita lang natin, yung desire ng kanyang puso na maibalik ang Arko ng Tipan. Amen. So, ganun pala yun. Kahit anong gusto mo, kahit anong desire ng puso mo,
Pero pag hindi ka nag-inquire sa Panginoon, magbibigo ka. Amen? Magbibigo ka. Sabi nga, tayo ang nagpaplano, pero ang Diyos ang nagpapatupad. Amen po ba? Amen. Hindi na inquire of the Lord. Kung minsan, ganun tayo. Kasanayan na lang po natin. Para hindi na natin kailangan magtanong. Para komportable na tayo sa mga bagay-bagay na nakasanayan na natin. Galing na ako dyan. Yan ang ginawa ko. Pero si David admittedly, we did not inquire of him about how to do it in the prescribed manner. Amen? Hindi ka nag-inquire sa Panginoon sa mga bagay-bagay na dapat na gagawin mo sa hakbangin ng buhay mo. Saan ka patutungo? Paano bang mag-asawa? Paano bang magnegosyo? Paano bang maging ama? Paano bang maging tatay? Amen? Kailangan in God's prescribed way. Amen? Lahat ito ay nasa karunungan ng Diyos. Remember, Christ is the wisdom of God. Amen? 1 Corinthians God, 1:30, God, Christ is the wisdom of God. Lahat itong mga bagay na ito ay nasa karunungan ng Diyos. That's why we need to inquire of the Lord for us to succeed. Hindi pwedeng gaya-gaya sapagkat bawat isa sa atin ay unique. Sabi ko sa katabi mo, unique ka. Anong sabi niya? Pareho daw ba kayo? So, hindi ko totoo kay Juan, totoo kay Pedro. You need to seek the guidance of the Lord. David said, we did not inquire of him how to do it in the prescribed way. So, kailangan pala lahat talaga isasambungin natin sa Panginoon. My second to the last verse. So the priests and Levites consecrated themselves in order to bring up the ark of the Lord, the God of Israel. Ayan. 1 Chronicles 15:15, and the Levites carried the ark of God with the poles on their shoulder, as Moses had commanded in accordance with the word of the Lord. Yun po, may tama po palang paraan. Hindi pwedeng isakay sa kariton. Hindi pwedeng isakay sa kariton at hilahin ng baka. Amen. Sagrado po yun. Amen. Ang tamang paraan, the Levites, kasi ito yung mga priests, amen, should carry the ark with the poles on their shoulders, and furthermore, the ark should be covered when it is transferred. Kailangan may takip. Hindi pwede i-transfer ang ark of the covenant ng nakahuyang-yang. Amen po ba? Hindi pwede po yan. Walang takip. Hindi po maaaring, hindi po kasi maaaring tignan ng tao o hawakan ng tao because it represents the very presence of God. Ang tao po, sa bagsak na kalagayan dahil sa kasalanan, ay hiwalay sa Diyos. Amen po ba? Hindi pwedeng makalikit o makalapit sa Diyos. Kaya ang tao, para makalapit o makalikit sa Diyos, ay dumadaan po sila sa mga high priest or sa priest sa pamamagitan ng mga sakripisyo sa ibabaw ng dambana upang sila'y matanggap ng Diyos. Amen. Furthermore, hindi pwedeng hawakan ang arko ng sino man
it should be treated with respect and reverence. Kaya yung alcohol, yung akto ni Uza ay irreverent act. Amen. Irreverent act. Itinuring niya ang kahon na pagkaraniwang kahon na kahit na sino ay pwedeng tumawag. Yan po ang pangalan ng mga tao sa panahon ngayon. Amen. Itinuturing ang araw ng linggo na ordinaryong araw. Amen. Ordinaryong araw na ordinaryong pasyal. Ang linggo nagiging pasyal day. Kayo magaling sa akin. Kasi kahit magaling kayo sa akin, ngingitian ko pa rin kayo. Amen? Ginagawang labating ang araw ng linggo. It's only between life and death ang rason hindi ka makapanamba. God knows your heart. Amen. God knows your reason, and I don't condemn anyone. Pero let's not make Sunday another day or a partial day. It is an irreverent act. Maliwanag sa Bible that Sunday is the Lord's Day. Amen? Amen. Yan po ang nagpapaalala sa atin ng araw na si Jesus ay muling nabuhay. Hindi po natin dito pinag-uusap ang legalism. We are talking about reverence with God. Amen? Amen. Wala na amen sa inyo. Lakasan na amen. 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 There is something about Sunday that is so holy to God. We call it the Lord's Day. At kung ito ay the Lord's Day, and we are the Lord's people, we should be in the Lord's house in the Lord's Day because it is the Lord's will. Amen. Napaka natin. Ang pagbibigay po ba ay akto ng pagsamba? Yes. Maraming tao na pagkaraniwan ng ito. Makapagbigay lang, okay na. Sa halip na isipin mo, this is my sacred offering to God. Amen. Ibinukod ko ito, itinabi ko ito, sapagkat ito'y pagsamba sa Diyos. Amen. Palagi natin sinasabi, maliit, malaki, makakatulong. But God knows your heart. Amen. Kailangan meron ka ng binukod sapagkat pag binigay niya, it means you are trusting the Lord that He will provide all your needs. Amen. Naranasan niyo po ba? Nagbitaw kayo, pero masigit ang ibinalik sapagkat wala sa atin lahat sa Kanya. Nakapagbibigay tayo sapagkat Siya ang unang nagbigay. Amen? Palakpakan natin. Mga kapatid, ayos tayo kung saan man tayo pupunta. Pero pag pupunta sa simbahan, kahit ano ba lang nasuot, okay na. Amen. Maybe ang best sa akin, hindi best sa iyo, but God knows what is best. Amen? Amen. Ginagawa natin ordinaryong lugar. Itinuturing natin ang simbahan na ordinaryong lugar. Katulad ka ni Uza. Tahimik tayo. Itinuring ni Uza ang kahon
na ordinaryong kahon, ito'y mapanganib sapagkat inamin ni David na bigot tayo sapagkat hindi natin ito ginawa ng tama. Dapat gawin natin tama ang ating paglilingkod. Amen. Pinapalo mo naman kami, Pastora eh. Hindi po. Ito po yung may pagmamahal. Amen? Amen? So, gawin natin tama ang ating paglilingkod sa Panginoon. Dapat tama ang ating pagsamba, dapat tama ang ating pagbibigay, tama ang ating galaw at kilos sa loob ng gawain sapagkat meron naman pong patunay ang salita ng Panginoon. Can you say Amen? Amen. We have to inquire of the Lord on how to do things in the prescribed manner. May mga tama po ba ang manner na paggawa ng mga bagay-bagay? Itanim sa isip, gawin natin ang tama. Amen po ba? Amen. David admitted that they did not do it in God's prescribed manner. So, puputulin ko na po ang ating pong big idea. Sa umagang ito ay enjoy God's direction today and every day. So, next week, tatalakayin natin isa na lang na kwento. Amen po ba? Enjoy God's direction today and every day. Let us pray. Aming Ama, maraming salamat po sa mga katotohanan na aming